Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa mga petsang November 17 hanggang November 23. So mga Capricorn, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Wands. Wow, 7-7. Lucky number. So napakaswerte nyo po this time. In the area of what you need, the Nine of Cups. Wow, Capricorn, alam mo na. Kung lagi po kayo nanonood sa aking reading, alam mo na kapag lumabas to, time na for you to make a wish. So ngayon, pikit na, idasal mo na yan, i-wish mo na yan because Nine of Cups is an indication of a wish fulfillment. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, the Ace of Cups. Beautiful. In the area of your near future, the Eight of Swords. Interesting. In the area of your challenge for the week, Judgment card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, the Five of Swords. In the area of your divine messages, meron po kayong Page of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Capricorn, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me. Sa tuwing meron po tayong reading para sa inyo, Capricorn, dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi po kayo nag-skip ng ads. So, at the background of your reading, Temperance card. Okay, this time around, Capricorn, sorry, may ubo pa talaga ako dahil sa trangkaso nito nakaraan. So, pasensya na po kung ako'y kakahol pa sa mga reading pa natin. Okay po. In your Temperance card, this time around, kayo po'y pinapayuhan ng yung spirit guides in your energy. Habaan mo ang pasensya mo. Okay? This week, talaga namang pumikit ka muna, ikuyom mo ang kamay mo kapag ikaw ay naiinis, naiirita, gustong magsalita, gustong sumabog, don't. Hawakan ng ikamao mo ang kamay mo at sabi mo, hindi ako kailangan pumatol, hindi ako papatol, relax lang, para yung mga bagay na inaalagaan mo ay hindi maapektuhan. For example, sa opisina, sa trabaho, talagang kayod ka ng kayod, meron kang ginagawa, tapos maya-maya yung boss mo, iibahin na naman, tapos babalik na naman siya, iibahin na naman. So parang, timpi tayo, timpi. Siyempre, hindi ka naman pwedeng sumabog, hindi ka naman pwedeng sumigaw o magalit kasi baka mamaya maapektuhan o makomplikado yung ginagawa mo. So, you need to know how to control what you feel and gamitin ang utak kesa ang emosyon. And here, focus ka lang daw muna sa ginagawa mo. Pasasaan din daw ba't matatapos din yan. Okay? Divine timing is at play here. Darating din ang sagot at ang katapusan at ang completion ng ginagawa mo in God's perfect time. Huwag ka mag-alala, Archangel Michael is here protecting you and guiding you, so don't worry, okay? At your center, you have the Seven of Cups. Seven of Cups is your core energy for the whole week. Narinig ko dito, for some of you, para sa ibang Capricorn, nalilito ka sa kung ano bang dapat gawin, kung ano bang dapat kong pagsumikapan at kung ano yung mga bagay na dapat kong unahin this time. Ang dami-dami daw sa kamay mo ng mga priority or mga dapat hakbangan. Nakita ko sa inyo yung iba may options, pero yung options hindi ka sure kung ito ba ang tamang step, ito ba ang dapat gawin, ito ba ang dapat asikasuhin. Kaya nga talaga sabi sa iyo na yung spirit guides, relax ka lang eh. Habaan mo ang pasensya mo para makapag-isip ka ng tama sa kung ano bang dapat kong hakbangan at kung ano yung next big step mo. With the patience at talagang kalmado, payapa ka, talaga namang peaceful ang isip at ang diwa mo, doon papasok sa iyo ang kalinawan sa kung ano bang dapat kong gawin dito. But for others, para sa ibang Capricorn dyan, kitang-kita ko po dito na may mga magbubukas sa pintuan para sa'yo this time. Kung dati parang sabi mo, ano ba yan? Wala akong alam na gagawin ko or hindi ko alam kung ano na yung next para sa akin. But here, napakalinaw talaga namang may mga options ka eh. May mga pwede ka pang simulan at gawin eh. Kaya ngayon, pagtiyagaan mo na alam mo yun, pagtiyagaan mo ang sarili mo na tignan kung ano pa yung mga nasa dako paroon para sa'yo.
Wag mo agad sukuan. For example, na ito na lang ba yun? Ito ba yung options ko? Baka meron pang iba. So, widen your horizon, widen your mind so you can see what is waiting for you sa dako paroon na pwede mo yakapin. Okay? Clarify natin to. Siya nga pala Capricorn, since ito po ay weekly reading, isulat mo naman sa baba sa ating manifestation board kung ano yung mga goals na gusto mong i-claim this week. For example, I claim this week that my goal blank will come true. Halimbawa, I claim this week that my goal na mabayaran na yung utang ko will come true. I claim this week that my goal to receive na yung letter na hinihintay ko ay dumating, para mga ganyan. So, comment mo yan because isa sa mga paraan to manifest things ay pagsusulat ng I manifest, I claim. Gawin mong manifestation yung comment section natin. Okay? Feel free po. The Seven of Cups. The Judgment card. Wow, 2 beses lumabas ang Judgment cards. Yes, malilinawan ka rin this week. Huwag kang mag-alala. The clarity will come. The pagkagising will come. Pagdating sa mga bagay na talagang dapat mong piliin sa kabila ng mga maraming pwede mong gawin. No? So, sabi dito, once na luminaw na sa isip mo na parang na-realize mo, okay, ito pala yung para sa akin, ito pala yung dapat kong puntahan, take action. Kasi yun ang bala ni Judgment card eh. Kapag na-figure out mo na kung alin ba dito ang dapat kong gawin, sunggaban mo, take action so that maganap yung mga gusto mong mangyari para sa'yo. So, huwag kang mag-alala because nakita ko rito, divinely orchestrated ito. Kung ano man ang pipiliin mo dito, base sa mga na-realize mo, yun yung destined mong path. Yun talaga yung right direction para sa'yo na nakatadhana for you. Kaya, magkaroon ka ng kapanatagan sa puso mo at huwag ka nang matakot pumili at mag-try at mag-isip sa kung alin ba dyan ang para sa'yo. Because whatever, narinig ko, whatever you picked at kung ano man yung landas na pupuntahan mo, nakatadhana yan. Okay? In the area of what you want, you have the 7 of Wands. 7-7 talaga namang napakaswerte. 7 of Wands, sabi dito, gusto mong panindigan yung mga decision mo. It was, parang narinig ko kasi dito, maraming mga tao sa paligid mo ang gumagatol, kung may question, nagdadagdag ng pressure sa'yo to do this, to do that, to do this, to do that. Ikaw naman, nakapag-decide ka na, sabi mo, ito ang gusto ko eh. Ito pangarap ko eh. I want to fulfill this. Parang ganyan. So, dahil sa mga maraming tao sa paligid mo ang nagpapagulo sa'yo, naguguluhan ka with a 7 of Cups. Parang, tama ba sila? Baka tama siya? Ay, parang may sense yung sinabi niya. So, gulong-gulo ka, nawawalan ka ng boses. Kaya kailangan talaga, may judgment dito, timbangin mo, aralin mo isa-isa kung alin ba talaga dyan ang para sa'yo. At kapag nagising ka na parang, hindi, ito talaga para sa akin, ito gusto ko, ito yung natimbang ko na eh, na-check ko na eh. So, panindigan mo, defend yourself, prove to them na talaga namang tama yung hakbang mo na yan. And for you, narinig ko dito, maglagay ka na ng boundaries, harang against other people na na-realize mong, itong mga taong to, panggulo sa buhay ko, pinapahirapan ako. Sila yung rason ng toxicity at stress ng buhay ko. Learn to put boundaries para ma-impose mo sa kanila yung respeto mo sa sarili mo para irespeto ka rin nila. Kasi may mga tao sa paligid talaga na unaware sila sa mga mali nilang ginagawa. No? So, wag mong payagan na ginaganyan-ganyan ka. Learn to defend yourself and build that wall or that gate sa pagitan ninyo at sa kanila. Okay? 7 of Wands, the 4 of Swords. Yes, 4 of Swords, para mapanatag ka, para makapag-rest ka naman this time. Narinig ko dito na kung yan talaga ang gusto mo, feeling ko, kayang-kaya mo yung panindigan. Basta naman bukal sa puso mo at alam mong yan talaga yung para sa'yo. Maramdaman mo yan na parang, okay, panatag ako dito. Kahit pa anong sabihin nila, if you ask yourself, gusto ko ba talaga? Pag naramdaman mo na yes, payapa, yes, you feel lighter kapag iniisip mo, tama ba to? Pero may panatag may peace of mind then do it. Okay, do it. And wag mo nang pakinggan pa yung ibang tao. I-rest mo na yon
and go on with what you want. Because nakita ko rito, hiniling mo yan eh. Dinadasal mo yan kay God eh. Sabi mo, God, bigay mo sa akin to, please, ibigay mo sa akin. Mataimtim yung dasal mo, and it will be yours. Do your best, do what you can, pero itaas mo sa Diyos at it will be given para sa iyo, okay? Siya nga pala, Capricorn, 10 kayo nanonood ng ating reading. Hello, hello. Comment down below po kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng reading natin for today. In the area of what you need, you have the 9 of Cups. What you need is follow your heart. Follow your fulfillment. Follow your contentment and satisfaction. Kung hindi ka na masaya dito at di ka na masaya doon, sundin mo yung magpapaligaya sa'yo. Kasi alam mong yun ang katuparan ng pangarap mo eh. For example, ito ang gusto mo, pero ito ang gusto nila ng parents mo. Pero sabi mo, hindi eh, ito talaga yung gusto ko eh. Kasi alam ko, kapag sinunod ko yung gusto ko, dito ako mag-excel, dito ako magkatagumpay, dito ako magiging masaya. Walang bigat ng puso, walang bigat ng damdamin, di ba? Parang pag ganyan. Kaya Capricorn, sa tuwing maraming mga taong nega, maraming mga taong etcheburetso sa paligid at maraming sinasabi, makakaramdam ka ng contentment pag sinunod mo puso mo. Parang, ayan no, kung ano sabihin nila, basta ako, masaya ako. Ganyan. Kaya, habaan mo ang pasensya mo, habaan mo ang PC mo, mahaba-habang lakaran to, mahaba-habang journey to. Especially, kailangan mo patunayan sa kanila eh, na tama ka eh. Na ito talagang pinili mo at ginusto mo ay magbibigay sa'yo ng kasaganahan, tagumpay, satisfaction sa buhay at contentment. So, sit back, relax, enjoy the journey, fulfill your wish, fulfill the life that you want, at karapatan mo, deserve mo yan, okay? Clarify natin si 9 of Cups. You have the 10 of Wands. Halos makompleto mo. 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, patapos na. Patapos na yung hirap ng mga ginagawa mo this time. You're on to the completion of something at ready ka na tumulay sa bago. So, kung meron kang mahirap na ginagawa ngayon, Capricorn, diretso mo lang yan kasi patapos na daw. Pa-ending na yan para maramdaman mo na yung ginhawa sa susunod, no? So, with the 10 of Wands here, clarifying our 9 of Cups, sabi na yung spirit guides, in the pursuit of your wish, in the pursuit of your contentment, talagang kailangan mo kumayod dito. Kailangan mo itong pagsumikapan, kailangan mo itong ilarga. Kailangan talaga ng full effort, pawis, talaga ng kalakasan mo para matupad siya. No? So, sabi na yung spirit guides, kapag nahihirapan, kapag niisip mo parang imposible parang ang layo-layo, parang hirap abutin, kayang-kaya yung pagsumikapan basta ikaw ay kikilos at hindi ka basta-basta susuko sa katuparan nito. Okay? Sundin mo ang pangarap mo, abutin mo ang pangarap mo, pero kailangan niya ng sipag at tiyaga. And you will get there. Okay? Kaya ngayon, be patient, continue working, trabaho hanggang sa maabot natin siya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Ace of Cups here, sabi na yung spirit guides na ito ang naka-apekto dito. Sabi niya, parang umaapaw halo-halo emosyon mo, no? Sabi mo, gusto ko to, mamaya ayaw mo, kinakabahan ka, mamaya masaya ka. Parang you don't know how to assess or how to make off ng mga bagay na to kasi parang nakakalito. And sa dami ng options, hindi mo alam sa kung ano ba dapat kong maramdaman. Parang ganyan. So, ang narinig ko parang it's a good problem kasi options na yan eh. Ibig sabihin, may bukas na mga blessing. Ang mahirap lang dyan, hindi mo alam dyan ang para sa'yo. Kaya you need to listen to your heart. Ito pong Ace of Cups ay representasyon ng puso mo. So, nasaan ang passion ni Capricorn? Nasaan ka kumikiling dyan? Saan ba yung bukal sa loob? At parang sabi mo, dito ako magiging maligaya. Kayang-kaya ko to. So, listen to your intuition so that it will guide you para magising ka sa truth. And that truth will lead you to the right door. Okay? Napaka-importante. Ace of Cups, clarify natin. Ace of Cups being clarified by the Justice card. Yes. Justice card, you need to know the truth. Huwag basta-basta mag-jump into conclusion, Capricorn, ha? Sabi dito, kapag nalaman mo na sa puso mo kung ano yung gusto mo, aralin mo siya, ha? Sabi dito,
I-ground mo daw yung sarili mo para maging balance ang lahat. Alam ko, halo-halo emosyon mo, paiba-iba minsan, kaya sobrang nakakalito. When you ground yourself, talagang, sige, upo muna tayo, pag-usapan natin to, pag-isipan natin to, timbangin natin. Gather all the information that you need sa mga pipiliin mo. And then kapag nag-gather mo na, timbangin, pamilian, para alam mo yung pros and cons, alam mo yung advantages and disadvantages, saka ka makapamili. Saka titibay yung puso mo na, alam ko na. Ito ang gusto ko. So that is your intuition confirming kung ano man yung mga impormasyon, and then intuition, pagsamahin mo yan, pag pinaghalo mo, malalaman mo na yung right step na dapat mo yakapin para sa'yo. Okay? In the area of your near future, you have the Eight of Swords. In the near future, ang tabayanan mo after watching this video, 8 days, 8 weeks, or 8 months, nakita ko rito that you will go out of your shell. Kakawala ka na doon sa nakasanayan mong ruta o nakasanayan mong pattern sa buhay mo. Na akala mo hanggang dito ka lang, akala mo wala nang lusot o wala nang paglago o wala nang growth. Pero meron, sabi nga ni Carlo Aquino. So, with the Eight of Swords, marirealize mo, may daan pa ako. May paraan pa ako para abutin yung pangarap ko. Yes, kailangan ko magtrabaho. Yes, kailangan ko magsipag. Pero abot kamay siya. So, wag mo daw laging isipin, Capricorn, na hindi ko to kaya, hindi ko to magagawa, wala na akong solusyon, mahina ako. Wag mo laging isipin yon. Nasa isip mo lang yan. There is always a chance. There is always a way. There is always a solution to reach your dreams. Okay? So, laksan mo loob mo. The Eight of Swords is being clarified by the Strength card. Yes, magpakatatag ka. Magpakatatag, tibayan ng loob, and then be kind to yourself. Alam ko, minsan pagod ka na, nakakalito nga, tapos pag may dumating na yung opportunity, nagising ka, iisipin mo, kaya ko ba yan? Parang ang hirap. Parang hindi yata ako para dito. So, yung utak mo parang laging gustong mag-escape. Laging gustong umatras at sumuko na lang kasi pag nahirapan. Pag naka-reach ka ng dead end, lagi mo iniisip, naku, wala na dito. Pero meron. Magpakatibay ka, magpakatatag ka, laksan mo ang loob mo, maging matapang ka, na kaya mong solusyonan kahit anong problema na dumating sa'yo. You always have the door palabas sa problemang iyan. So ngayon, sabi dito, dahan-dahan ka lang, huwag kang magmamadali at saka huwag kang magkaroon ng rush decisions dahil lang sa gusto mo na makawala sa problemang ito. The more na inuupuan mo yan, binabalanse mo, hinihimay-himay mo, mas lalo kang makakabuo ng konkretong solusyon. So be kind to yourself. Huwag mo laging bugbugin ang sarili mo kapag may dead end o may problema or may aberya. Lagi mo isipin na kapag ako kakampi ko sarili ko, mas makakahanap ako ng solusyon pakawala dito. Okay? Napaka-importante niyan. In your challenge, face your inner demons. Harapin mo daw yung mga takot mo, mga kinakahiya mo, mga kabulukan mo. Kapag hinarap mo na yan, hindi na yan magagamit against you. Another message, seductive allure. Instant gratification blinds you to the consequences, craving promises hidden. Yes, maraming mga maniningning at kumikinang, mga glitters na gusto mong abutin pero hindi pala sila gold. Hindi lahat ng kumikinang ay maganda. So, huwag ka mabubulagan sa mga temporary gratification, temporary happiness na in the long run, hindi pala makakabuti sa'yo. For example, sugal, no? Pag nanalo ka ng paunti-unti, gusto mo agad ibuhos sa lahat. So, huwag kang mahulog doon sa trap ng mga magagandang bagay sa simula. So, always know the truth. Always go with your reality. At huwag kang papabulag sa ilusyon. Okay? In your challenge, you have judgment card. Sabi dito, may mga marirealize ka, pero ang problema, baka ayaw mong aksyonan. So, yun ang problema sa'yo this week. Na gets mo na nakita mo na na-figure out mo na, sabi mo, parang mali yan, pero hindi mo tinama. Parang gusto nila ako doon, parang ito pala yung para sa akin, pero hindi mo pinuntahan. So, once na ma-realize mo yung para sa'yo at yung tamang dapat gawin, aksyonan mo. Because that is divine blessing para sa'yo. Binibigay na sa'yo ni God yung impormasyon, yung pagkalinaw sa isang bagay, pero ikaw nire-reject mo. Siguro hindi mo to akalain o hindi mo to nare-realize na baka nga nire-reject ko yung totoong sinasabi sa akin ni God, hindi ko ina-actionan, tinataboy ko. So ngayon, accept the truth,
And kilalanin mo yung truth and change it. Move it. Take action on it para maitama mo yung direksyon ng buhay. Some of you, sabi dito, palakasin mo daw yung spiritual power mo. Manalig ka kay God. Kung marami kang problema, isurrender mo sa Kanya yung takot mo, yung pananalig mo, yung mga question mo. And God will provide para sa'yo, okay? Para gumaan ang pakiramdam mo. Judgment card, clarify natin. Judgment cards being clarified by the Emperor card. Yes, maging matapang ka, Capricorn, ha, na harapin yung truth. Kapag meron kang mga kutob, meron kang mga, parang may mali doon na, parang hindi ako palagay doon. Parang may something. So, face the truth. Harapin mo, maging matapang ka, head on, atakihin mo head on, and always have this power to face it. Kasi kung nare-realize mo na, naririnig mo na, may ebidensya ka na, pero ikaw, tameme ka pa rin dyan at wala kang gagawin, tatagal yung problemang yan. So make sure na kapag narinig, naulinigan, nalaman, be brave so that it will be fixed right on. Okay? In the area of your fortune, gates of triumph, success expands in your life. Wow. Pero kung daw papasukin na bagong pintuan, sabi ko nga sa inyo, kapag nagising ka na sa truth at alam mo na yung gagawin dapat, mahiyakap po na yung right door for your success. Congrats po. Now, the message, watching clouds, lie back, rest, and relax. Sabi ko nga sa inyo, may mga time na magpapahinga ka or i-let go mo na kay God para mapayapa ka, magkaroon ka ng pagkalma or makahinga yung damdamin mo about something. Laban ka ng laban eh. Parang marami kang dinedefend, marami kang pinapatunayan sa ibang tao, marami kang gustong gawin to prove them wrong. Pero sometimes, wag mo daw kalimutan magpahinga, Capricorn, okay? In the area of your fortune, you have the Five of Swords. Nakita ko rito dumaan ka sa mga mahirap na sitwasyon. Maraming mga taong bumalakid sa'yo, humarang sa'yo, lumaban sa'yo, pinahirapan ka, ganyan. And talagang mapanakit, masakit. And this time nakita ko na ikaw ang panalo. Whatever they're trying to do against you, sa huli, ikaw pa rin ang, parang narinig ko, nasa iyo ang huling halakhak, Capricorn. Nasa iyo ang huling halakhak sa mga bagay na ito. Kaya, kung may pinanggalingan kang masakit, mahirap, nakakapagod, eyes on the prize. Patunayan mo sa kanila na tama ka and that believe in yourself. Kahit ikaw lang mag-isa ang lumalaban, ikaw lang mag-isa ang nagde-defend sa sarili mo, pag alam mong tama ka, ilaban mo. Because sa huli, you will win. And you will prove to them na, sabi ko sa inyo, ako tama, ako panalo eh. So, kahit gaano kahirap or kahit gaano maraming mga tao ang talaga namang masakit ang salita at pinapa-feel sa'yo na mali ka, just head on, fight for it, and believe in yourself, you will win it. Okay? Clarify natin to. Five of Swords. Nakita ko rito kung ano man yung laban na yan na talaga namang minsan umiyak ka pa, minsan naisip mo na rin sumuko at bumitaw, pero sabi mo, hindi, lalaban ako, papatunayan ko sa kanila na ako ang winner dito. Boom! In the end, ikaw ang panalo. Congrats po. Five of Swords, the Nine of Cups. Wow! 9-9, ang angel number na yan, it's all about release. Pakawalan mo na yung negativity, pakawalan mo na yung bigat, pakawalan mo na yung init ng ulo or kinikim-kim mo na sama na loob, no? Release all of those negativity so that you will reach the success. Here in the Five of Swords, confirmed by our Nine of Cups, sabi dito, kung talagang yan ang magpapaligaya sa'yo, kung talagang yan ang magbibigay sa'yo ng katuparan ng pangarap mo, ilaban mo kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano ka makadurog puso minsan. Halimbawa, yung mga audition pag artista ka, di ba? Di ba pag sumasali ka sa Starstruck or sa The Voice or sa singing competition, di ba parang ang daming mga tao dina-down ka, dina-judge ka, pero hindi, laban lang tayo para manalo ako. Boom! Panalo ka. You will reach the fulfillment of your wish dahil lumaban ka sa kabila ng mga pasakit na yan. So, in the end, ikaw ang panalo. Ang huling halakhak ay nakay Capricorn. Congrats po. I-like mo na tong video to, Capricorn, para ikaw makakuha ng panalong yan at makuha mo na tong wish mo. Like, it will be yours. In your divine messages, you have, it's time to take action. Yes, sabi ko nga sa inyo, panahon na para kumilos, panahon na para lumaban, panahon na para to fulfill your wish, to fulfill and defend your post and prove to them that you're wrong.
With your heart, alam mo kung ano yung mga dapat gawin. Kalkalin mo lang, mag-research ka para may bala ka, no? May armas ka sa gagawin mong ito. And panahon na para mamili sa mga options at sa mga dapat mong pag-decidean. Okay? Believe in the impossible. Yes, manalig ka na maaabot mo, manalig ka na makukuha mo yung mga wish na yan. Lahat ay posible. So, don't limit yourself. In the area of your divine messages, meron po kayong Page of Swords. Page of Swords all about you getting the right information. Ngayon, kailangan daw talaga matanong ka. Magtanong-tanong ka. Huwag kang mapagod magtanong. Halimbawa, sa mga kontrata, dapat yan binabasa mo. Pag meron kang hindi naintindihan, itanong mo. So that alam mo yung pinapasok mo. Ganon din sa trabaho. Pag medyo hindi mo gamay yung mga nangyayari, hindi naman daw masama na itanong mo sa kasamahan mo o sa boss mo. Mas maganda nang nalatag ng maayos at malinaw sa isip mo kaysa naman magkamali ka, di ba? So, with the Page of Swords here, armas mo at advantageous para sa'yo yung pagkalkal and pagkakaroon ng maraming alam tungkol sa isang bagay. Huwag ka mag-settle sa, okay na yan, sige po, kung ano sinabi niya, yun na paniniwalaan ko. No, sometimes you need to double check. No? I-check mo yung mga bagay-bagay. Huwag ka agad maniniwala porque sinabi sa'yo. Kailangan ikaw mismo inaalam mo, make sure mo in yourself. Nag-fact check ka. So that alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong panghawakan at ano yung mga impormasyon na dapat mong gamitin sa life mo. Okay? The Page of Swords. The Page of Cups. Wow, 2 pages. It's all about you talaga. Parang, sabi na yung spirit guides, you need to dedicate yourself in order for you to get what you want. Sabi dito, kung kailangan talagang pag-aralan. Halimbawa, bigyan kita example ha, para malinaw to. Halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho. Bigyan kita example, call center. Hindi ka naman ganoon kagaling sa call center. Wala ka pa experience. So, dedicate your whole self. Ilaan mo yung puso mo, effort mo, isip mo para pag-aralan yung isang bagay so that makuha mo yung tamang ritmo at tamang impormasyon para yung galawan mo tama sa trabahong yun. Hindi ka mahirapan mag-adjust at hindi ka magkamali in the long run. So, parang ganon. So, whatever you're trying to do this time, Capricorn, aralin, ilaan ang buong sarili dyan para makuha mo yung magandang bunga. Parang ganun, okay? So, congrats po. Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mountain, major challenge to overcome. Yes, meron ka talagang kailangang pagtagumpayan, lakaran, pagsumikapan para makuha mo yung wish mo. Frying pan, trouble and accusations. Sabi dito, may mga tao talaga sa paligid na gagawa ng issue. Kaya talaga you need to defend yourself. May mga taong madrama talaga eh. Talagang gumagawa ng gulo at conflict eh. Kaya ikaw, patunayan mo sarili mo, defend it, and put barricade. Talagang i-impose mo yung harang na yan para yung mga taong yan eh madala. At kilalanin nila yung respeto sa'yo. Okay? You have fun, romance, celebration, and party. Yes. Narinig ko, meron ka daw i-celebrate. Maaring ito yung katuparan ng wish mo at ikaw ang nanalo. Congrats po. You have moon changes in your life. Yes. Magabago na daw ang lahat from now on. So, congrats po. Ang outcome ni Capricorn for November 17 to 23, the Two of Swords. Time na to make a decision. With all the confusion and options, talaga namang darating ka rin daw sa punto na kailangan mo na mag-decide at harapin kung ano talaga. So ngayon, sabi dito, take your time, relax, buhisiin, upuan na para mahanap mo talaga yung kaparatagan ng puso mo at naisip mo na yung tamang hakbang at tamang desisyon sa pupuntahan mo at pipiliin mo. Okay? So, wag ka matakot, harapin mo na yan and make a move to decide on it. Okay? Two of Swords, the King of Cups. Yes. Kalamayan mo daw ang puso mo, relax ka lang. Huwag mo daw gamitin ang emosyon mo sa pagde-decide. Huwag ka ma-frustrate, huwag kang sasabog, isip ang pairalin. Kung kailangan mo daw magkaroon ng heart-to-heart talk with someone, Capricorn, for example, sa kapatid, sa best friend, sa magulang mo, sa lover mo, sa supervisor mo, kung sino man daw yung magbibigay sa'yo ng tamang payo, makinig ka sa kanya, upuan nyo to, at pag nalinawan ka na sa sasabihin niya, sa judgment niya, saka ka mag-decide, timbangin mo para maging tama ang desisyon. Okay? Talk to other people para maihinga mo yan, mailabas mo yan, mga takot mo at alalahanin mo so you can pick the right decision for you. Okay?
So Capricorn, ito po ang yung November 7 to 23. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James Haro PH. God bless everybody.